Kumusta mga master? Ito ang Highspeak TV. Ito ang part 16 ng lalaki na tinanggal sa trabaho at nakilala ang isang matandang pulubi na tiyak magpapabago ng kanyang buhay. Sa buhay minsan ay kailangan natin magsakripisyo na mapalayo sa minamahal natin para sa ikabubuti nila, katulad na lang ng ginawa ng ating mga bida para hindi mapahamak ang mga kasama nilang babae. Hanggang kailan kaya ito matitiis ng City Boys at ng Angels na di makita ang bawat isa? Sa kabilang banda naman ay si Sniper ay ginagawa nito ang kanyang misyon na maghunting ng mga mayayamang estudyante para kidnapin at hinga ng ransom. Ano kaya ang mangyayari? Yan ang ating alamin sa bidyong ito. Pero bago ang lahat, gusto kong makahingi ng kaunting subscribe sa inyo kung bago ka pa lang napadpad sa aking channel. At huwag mo rin kalimutan na i-click ang notification bell. So ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin. Naging mabigat nga sa loob ng City Boys na hindi muna makakasama ang mga Angels at sa mga oras na yon ay napasabi na lang si Dance. Nakakapanibago naman pagkatapos ng klase natin ay nagtipon-tipon tayo dito, pero ngayon nasa ibang lugar sila nagtipon. Nakakamiss lang, lalong lalo na yung babe ko. At sa kabilang banda naman, ang Angels ay may sarili ring tambayan, bagong lugar, at sa mga oras na yon ay napasabi na lang si Sheena. Ano kayang ginagawa nila doon? Nakakamiss ang kulitan natin, ano? At sabi naman ni Cheryl, oo nga, kahit bago pa lang ako dito ay parang matagal na rin ako. Kasi sobrang anggaan ng loob ko sa inyo. At sabi naman ni Anastasia, salamat Cheryl at naiintindihan mo rin kami at ang sitwasyon natin. At napatawa na lang si Cheryl, ang swerte ko nga ang babait ng mga kasamahan ko. Di katulad dati na mayaman pa ako, puro material ang usapan namin kung ano ang bibilin sa mga susunod na araw. At sabi naman ni Che, simple lang kasi kami Cheryl at natutunan ko yon dahil kina Anastasia at Sheena. At sabi naman ni Pichi, ngayong di na muna natin sila makakasama ay sa palagay ko kailangan rin natin mag-enjoy nang tayo-tayo lang. Samantala, pagkatapos ng klase ay may minamanmanan si Sniper at nagulat siya na nasa likuran na niya si Boogie at sabi nito, sino na naman ang next target natin? At dito ay makikilala natin ng gusto si Boogie, ang isang miyembro ng Blue Speed o nagpapanggap lamang na miyembro nito dahil sa palagay niya ang mapabilang dito sa Blue Speed ay magkakaroon siya ng iba pang mga impormasyon para mapadali ang trabaho ng Red Spider. Si Boogie ang nagsisilbing iba pang espiya ng Red Spider at isa sa mga nangunguna sa pangingidnap, at hindi Boogie ang pangalan nito sa Red Spider kundi Handclaw, ang isa pang sikretong miyembro ng Red Spider. At hingid sa kalaman ng Blue Speed ay kasama nila ang isang mamamatay tao na may nagtataglay na inosenteng muka, pero di nila alam na kayang-kaya silang ubusin ni Handclaw nang walang kahirap-hirap. At ayun na nga, nakasakay sila Sniper, Joel at Handclaw sa isang sasakyan at nang hinintuan nila ang babae at bago pa man makasakay ang babae sa sasakyan niya ay agad itong dinampot ng Red Spider at tinakpan ang bibig. At lumipas pa mga oras ay nakarating na ang Red Spider sa lungga nila. Dala-dala ang mayamang babae na kinidnap nila. At sa mga oras na yun ay may isa pa silang bihag, ang espiya ni Jing na nag-i-spy sa Red Spider. At sabi ni Sniper, Pinuno, ano ang gagawin natin sa isang ito? Kasi ayaw talagang magsalita. At sabi naman ni Handclaw, wala tayong mapapala dito. Pinuno, gusto mo tapusin ko na ito? At sabi naman ni Joel, kung ako sa iyo ay magsalita ka na boy. Sino ang nag-utos sa iyo na sundan kami? Kung ayaw mo magsalita ay wala na kaming magagawa, kundi ang tapusin ka. At sa mga oras na yon ay di pa rin nagsasalita ang bihag. At sa mga oras na yon
ay napasabi ang bihag na kahit patayin niyo ako ay wala kayong makukuhang impormasyon sa akin. At doon na nga suminyas ang pinuno ng Red Spider. Tapusin niyo na yan, habang papalis ito. At agad itong sinaksak ni Handclaw ng 10 beses sa loob lamang ng 5 segundo. Si Handclaw ay magaling humawak at gumamit ng patalim at hingid sa kalaman ng Bluespeed na yung nakalaban nila ang City Boys ay napasabi si Buggy noon o alias Handclaw sa sarili niya na kung hindi lang dahil sa pagpapanggap niya ay baka tinapos na niya lahat ng miyembro ng City Boys noon. Samantala sa kabilang banda naman ang City Boys ay pinatawag ni Jing pagkatapos ng kanilang klase sa planong gagawing pagsasanay nito araw-araw pagkatapos nga ng mga klase nito at napasabi si Rock, ito na ang tamang oras para matutunan natin kung paano lumaban. At sabi naman ni Dave, tama ka dyan Rock pero dapat kailangan mag-ingat sa bawat laban ayoko may mapahamak sa inyo. At na mga oras na yun ay dumating na nga si Jing at kasama nito si Lee, ang isang martial artist na tumutulong sa City Boys kung paano ang tamang paglaban. At ayun na nga, araw-araw ay nag-iinsayo ang mga ito pagkatapos ang kanilang klase at ang bawat isa nga ay may kanya-kanyang sandata. Sa kabilang banda naman ay nakikipag-negotiate na ang Red Spider sa pamilya ng bago nilang kinidnap. At sabi ni Sniper sa mga pamilya ng babae, 10 milyon kapalit ng ulo ng anak nyo. Kung hindi nyo ito maibibigay hanggang bukas ay alam nyo na ang mangyayari sa anak nyo. At magkita-kita tayo sa rooftop sa sikretong lugar na ibibigay ko at siguraduhin nyo na wala kayong kasama o hindi kayo magsusumbong sa mga otoridad. At kinabukasan nga ay ganun pa rin ang routine ng City Boys, samantalang Angels naman ay kahit wala ang City Boys ay pinagkwekwentuhan nila ito at tinutokso nga si Cheryl, nina Sheena at Che at sabi ni Sheena, Cheryl, sa palagay mo may pag-asa ba si Lemard sa'yo? At sabi naman ni Cheryl, sa ngayon medyo, pero ayaw ko muna magsalita ng patapos. Basta ang alam ko, si Lemard ay importante sa akin ngayon. At nagsisigawan ng Angels at sabi ni Che, naku kung andito pa yon ay tiyak kung makakabog na ang dibdib nun ni Lemard sa saya. At si Anastasia naman ay napasabi bigla, hindi ko alam pero kinakabahan ako na may mga kalaban na tayo na kayang pumatay ng tao. At nasa second year college pa lang tayo. Ang layo pa natin sa journey natin dito sa college. Tapos nagkakaroon na tayo ng mga ganitong problema. At sabi naman ni Sheena, maniwala lang tayo sa kanila Anastasia. Makakaya nila yan. At ang tanging magagawa na lang natin ay suportahan sila. At pati tayo ay kailangan natin mag-ingat. At sa araw na yon, pagsapit ng gabi nakipagkita na nga ang mga magulang ng kinidnap na babae sa Red Spider. At sa mga oras na yon ay tanging sina Sniper, Joel at Handclaw lang ang nandun na miyembro ng Red Spider. At di na ipinasama ng pinuno nila ang iba pang miyembro nito. At sabi ni Sniper, asa ng 10 milyon. At sabi naman ng ama ng kinidnap, andito na po, please lang wag niyo pong saktan ang anak ko. Habang ang babaeng kinidnap ay labis ang iyak. At nagmamakawa sa mga oras na yon ay ibinigay na nga ng Red Spider ang babae na kinidnap nila sa mga magulang nito. At dahil nakamas ang Red Spider ay di sila nakikilala ng mga magulang ng biktima. At sabi ni Handclaw, pag nakalabas na kayo sa lugar na ito ay kalimutan nyo ang mga nangyayari. Dahil pag nalaman ko na nagsumbong kayo ay tatapusin ko kayong lahat. Habang tumatawa ito ng malakas at napasabi na lang ang magulang ng biktima, opo, di po kami magsusumbong. At ayun na nga, pinayagan na nga ng Red Spider na makalaya ang mga ito ng buhay dahil rin di rin naman sila nakita nito, lalo na ang biktima na naka-blindfold nung panahon na dinakip ito ng Red Spider. Pagkalipas ng ilang araw ay nakapokus ang Angels sa darating na exam. Habang ang City Boys ay ganun din ang ginagawa, pero naging balanse naman ito sa misyon nila at sa pag-aaral nila. Lumipas pa ang oras ay nakauwi na nga ang City Boys sa mansyon nila Dave. Sa mga oras na yun ay sabi ni Dave, parang matagal na tayong di nakakapagbigay ng relief good Pwede ba bukas ng gabi pagkatapos ng klase natin ay kailangan natin mabigyan ang lugar na ito. Isa rin itong squatter area. At ayun na nga,
Napagplanuhan na tutulong ulit ang mga ito pagkatapos ng kanyang klase at pagsasanay. At kinabukasan nga ng gabi, ang bida nating City Boys ay pumunta na sa bagong tutulungan nila na squatter area. Pero bago pa man bumaba si Dave sa sasakyan ay may narinig na ang lahat ng putok ng baril. At dali-dali nagtago ang mga ito sa isang liblib na lugar at laking gulat nila na may 5 mga nakasuot na parang ninja ang may hino-hostage at napasabi na lang si Dave, ano kayang nangyari dito? At ayun na nga, nagulat ang lahat na kinidap ng mga naka-ninja ang binatang lalaki na bumisita lang daw sa girlfriend nito sa squatter area at laking gulat ng lahat na bigla itong namamaril kung sino man ang makita nilang nagpapanik at nag-iingay. At sa mga oras na yun ay napasabi na lang si Rock, mga wala silang puso, anong klaseng grupo sila? Parang di sila pangkaraniwan. Ang bibilis nilang gumalaw, parang sanay na sanay sila. At napatigil na lang si Dave at sabi, hindi kaya ito yung Red Spider na sinasabi ni Jing? At sa mga oras na yun ay nagsisigaw ang binatang lalaki, maawa po kayo, wag niyo po akong saktan. Habang nangingiyak ang girlfriend nito na walang magawa at nakatunganga na lang. Habang papalayo ang mga Red Spider at sabi ng binata, sino po ba kayo? At sabi naman ni Joel, kami ang Red Spider. At napatigil ang City Boy sa kanilang narinig. At sabi ni Joel, huwag kang mag-alala, di ka naman namin papatayin. Kung makuha na namin ang mga pera galing sa magulang mo. Sa mga oras na yun ay parang nabalisa ang City Boy sa kanilang narinig. At dahil di nila ito makikilala kasi naka-ninja ito, pero dinig na dinig nila ang salitang Red Spider. At si Dance na mga oras na yun ay parang takot na takot. At sabi nito, mga armado pala sila. At ang bibilis nila, pero sabi naman ni Dave, pagpatuloy lang natin ang pagsasanay natin. Hindi naman tayo nag-iisa, andyan ang mga otoridad para mahuli ang mga yan. Sabi naman ni Lemard, tama ka dyan young master. At sa ibang banda naman ay nalate na naman si Buji sa kitaan nila sa Blue Speed. At sa pagkakataong yun ay nagalit si Daryl dahil dito. At sabi, Buji, ba't pa palagi kang nalilate sa meetingan natin? Saan ka na naman nagpupunta? At napasabi ito, wala, may pinuntahan lang ako saglit. At sabi naman ni Daryl, babae o lalaki habang tumatawa ito na malakas. Sa susunod huwag ka na magpalit ha? Kundi malalagot ka sa akin. At sabi naman ni Makmak, Daryl tama na yan, baka magkapikunan pa kayo. Sabi naman ni Daryl, ibakla ata yung busi-buji, wala naman yang binatbat sa akin. At napasabi na lang si Kulas, tama na yan Daryl. Di naman ibig sabihin na mahinin ang tao ay bakla na agad. Ikaw talaga, kasamahan natin to. At dapat huwag kang ganyan. At sa mga oras na yun ay cool lang si Buji pero hindi alam ng lahat na gustong gusto na nitong patayin si Daryl. Lumipas pa mga oras ay napagpasyahan ng Blue Speed na umuwi na at nauna na nga sina Kulas, Darwin at Makmak. Samantala sinabihan ni Kulas si Daryl na magsorry to kay Buji. At ayun na nga, nagsorry na nga si Daryl kay Buji na di pa seryoso kundi patawa. At nagkimkim na ng galit si Buji sa mga oras na yun. Lumipas pa ang mga araw, ang Blue Speed ay ganun pa rin ang routine. Pero lagi na nalilate si Buji pag nagtipon-tipon sila. At sa di inaasahan ay nalapitan nga ang mga ito ng mga babae at sabi ni Daryl, huwag kayong lumapit dyan kay Buji dahil bakla yan. At nagtatawanan nga ang lahat habang si Buji ay tahimik lang pero galit na ito. At si Kulas naman ay sininyasan si Daryl na tumigil na. Kinagabihan nga habang uwian na at ng mga oras na yun ay nagpaalam si Buji na mauna na lang ito dahil may pupuntahan pa ito. At kanya-kanya na ngang nag-uwian ang iba pang miyembro ng Blue Speed. Samantala, habang papauwi si Daryl ay may napansin itong sumusunod sa kanya. At nang makorner ito sa pader ay napatigil ito at kaharap ang nakahood at nakamas. At nang tinanggal nga nito, ang maskara nito ay laking gulat ni Daryl na si Buji ang kanyang nakita sa mga oras na yun. Sinubukang lumaban ni Daryl pero hindi ito nakakatama ng suntok kay Buji at nagtataka siya bakit gumaling ito sa pagkikipaglaban. At napasabi na lang si Daryl, bakit di ko siya matamaan? Bakit ang bilis-bilis na niya? Akala ko napakahinhin nito. At
At sa mga oras din yon ay sinuntok ni Buji si Daryl at sinakal bigla. At sabi nito habang nakatawa, ang lakas ng lumong insultuhin ako. At sabi naman ni Daryl, "Teka Buji, sino ka bang talaga, bakit bigla kang gumaling sa pakikipaglaban?" At sabi naman ni Buji, "Hindi ako si Buji," habang nanlilisik ang mga mata nito. At sabi nito, "Ako si Hanklo." At sabay saksak sa leeg ni Daryl na agad naman itong ikinamatay. Kinabukasan nga ay labis na nanlumo si Kulas at iba pang miyembro ng Bluesbeat sa kanilang nalaman. At suspetsa ng lahat ay ninikawan ito at nanlaban si Daryl. Kaya pinatay ito. Napag-alaman nga na nawawala ang cellphone nito at wallet. Kaya hinala ng lahat ay pagnanakaw ang motibo ng salarin. Pero di nila alam na si Buji ang may pakana nun. At di naman ito nag-sink in sa mga utak ng Bluespeed na kaya yung gawin ni Buji dahil sa pagkakilala nila nito na ito ang pinakamahina sa kanilang grupo dahil nga sa nagtataglay ito ng pagkahinhin. At sa mga oras na yon ay napasabi na lang si Buji sa kanyang sarili habang tumatawa ito at sabi nito, "Ang sarap talagang pumatay. Ang sarap talagang tumingin ng mga dugo. Kung kakalabanin niyo ako ay tatapusin ko kayong lahat." Sa kabilang banda naman ay muling nakita si Jane at ng City Boys. At sabi nito, "Hello Pogi, nice to meet you again." At sabi naman Dave, hello." At sabi naman ni Jane, "Pwede ba sumama ako sa inyo? At asan yung mga babaeng kasama nyo?" At sabi naman ni Dave, Sila, wala na sila." At sabi naman ni Jane, "Buti naman kasi para masolo na kita." At nagulat ang City Boys sa aksyon nitong si Jane. At dahil dito ay pinagalit naman na sinabi ni Dave, "Layuan mo ako at iwasan, wag na wag ka nang lumapit sa akin." At sa mga oras na yun, nang marinig iyon ni Jane ay labis ang lungkot nito at napayuko na lang habang humagulgol ito sa iyak at bigla na lang itong tumakbo. At si Dave naman ay parang nakonsensya sa kanyang nagawa. At sabi naman ni Jane sa sarili niya, "Bakit ba ako pinagtatabuyan ng mga tao? Dahil ba sa mahirap lang ako? Gusto ko lang naman makipagkaibigan." Ano kaya ang susunod na mangyayari? At ano ang malaking papel ni Jane sa City Boys? Magdadala ba ito ng malaking panganib? At sino-sino pa ang ibang membro ng Red Spider? At sino pa ang mga target nito maliban sa mga mayayamang estudyante? Yan ang ating alamin sa part 17. Kung di ka pa nakasubscribe, please subscribe, like, share at comments. Once again, this is Highspec TV, mag-iwan na salitang peace out.